Tunay nga po, Lord God, Ikaw ay mabuti, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Tunay nga, Lord, na hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Lord God, nais namin na itaas ang iyong pangalan sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ay aming mapurihan, Lord God. Ikaw ay aming masamba, Panginoon. Kaya naman, Lord, dalangin namin sa umagang ito, Panginoon, kami iyong katagpuin, Lord God. Maranasan namin, Lord God, yung pag-ibig mo, yung pagyakap mo, Panginoon, sa amin sa oras na to, Lord. Hayaan mo, Lord, na maranasan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Holy Spirit, come to this place, O Lord. Yes, Lord. Come on, church. Sing praise to the Lord. Hallelujah. Panginoon, yung maranasan namin sa umagang ito, Lord God. Ano mang balahin, Panginoon, ang kaaway para kami, Panginoon, ay distract, Lord God. We pray, Panginoon, na Ikaw po ang tunay na kumilos, Lord God, sa mga puso namin, sa mga buhay namin sa oras na to, Panginoon. Yes, so Jesus. Kami iyong matagpuin, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Yes, Lord. We worship you, Lord God, and in spirit and in truth, Panginoon. We bless you, Lord, with our worship, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. The King.
voice to Jesus. Hallelujah, Lord God. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumabag ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord. Ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw lamang, Lord God. Hallelujah. Kaya naman tunay, Lord God, na ikaw ay aming pupurihin, aming sasambahin. Kaya naman po patuloy tayong umawit sa ating dakilang Diyos. Come on, church, let's sing! Hallelujah! Itataas ang ngalan mo, Jesus. Dakila ka sa lahat, nag-iisang Diyos. Ang pagmamahal mo makita, kaligtasan ang buong mundo, sa'yo lang makakamtan. Ipamahayan ang pagliligtas mo, ipamahayan pag-ibig mo, ipamahayan ang paghahari mo, ipamahayan si Kristo. Oh Jesus, purihin ka. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dila'y magsasabi, oh Jesus, purihin ka. Noon, ngayon, magpakailanman, lahat ng may buhay magpupuri. Purihin ka, yes Lord. Itataas ang ngalan mo, Jesus. Dakila ka sa lahat, nag-iisang Diyos. Ang pagmamahal mo, yes Lord, sa krus pinakita, kaligtasan ang buong mundo, sa'yo lang makakamtan. Ipamahayan ang pagliligtas mo, ipamahayan pag-ibig mo, ipamahayan ang paghahari mo, ipamahayan si Kristo. Oh Jesus,
buhay magpupuri. Lahat ng may buhay magpupuri. Lahat ng may buhay magpupuri. Purihin ka. Yes, Lord. Tunay nga lahat ng may buhay, Panginoon, patay na pupuri sa'yo, Lord God. Hallelujah. Ano man, Panginoon, yung sitwasyon namin ngayon, Lord God. Nandun man kami, Lord, sa season ng buhay namin, Panginoon, na masaya kami, Lord God. Nandun man kami, Lord God, sa season ng buhay namin na may pagsubok kami, Panginoon. Pero nagtitiwala kami sa iyo, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, na meron kaming Diyos na kasama, Panginoon. Hindi, Lord God, kung anong meron kami, Panginoon, kundi ikaw lamang, Lord God, ang kailangan namin, Panginoon. Hindi, Lord, yung mga titulo na meron kami, Panginoon. Hindi ang yaman, hindi ang mundong ito, Panginoon. Kundi tanging ikaw lamang, Lord, ang kailangan namin, Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Nagpapakita na handa mong isuko sa Panginoon ang lahat sa buhay mo right now. Lord, nakikita mo ang aming mga kamay, Panginoon, na tumataas, Panginoon. Handa, Lord, magpuri sa iyo, Lord God. Handang manambahan sa iyo, Panginoon, at itaas ang iyong pangalan, Lord God. Kaya naman, Panginoon, patuloy kang kumilos, Lord God, sa mga puso namin ngayon, Lord God. Alisin, Panginoon, yung pagmamalaki, Lord, sa harapan mo, Panginoon. Alisin, Lord God, yung puso may pagmamalaki, Panginoon. Dahil, Lord, wala kaming kwenta kung wala ka, Panginoon. Kaya naman, Lord, nandito kami, Panginoon, sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, Lord. Hinihingi, Panginoon, ang paghiyakap mo, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. Come on, church. Kausapin mo yung Lord sa umagang ito, na Lord, kailangan kita, Panginoon. Hallelujah. Kailangan ka namin, Lord God. Hindi namin kaya, Panginoon, sa mga sarili namin, Lord God. Kung wala ka, Panginoon, matatalo kami, Lord God, ng buhay na to, Lord God. Kaya ang nais namin, Panginoon, maibigay ito sa'yo ng buong buo, maisuko sa'yo, Lord God, yung buhay na meron kami, Panginoon, ngayon, Lord. Salamat, Lord God. Sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila ng aming pagkakamali, Panginoon, nananatili kang tapat, Panginoon, sa mga buhay namin, Lord God. Yes, Lord. Kailangan ka namin, Lord God. Kailangan ka namin, Jesus, sa buhay namin, Lord God. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, O Jesus. Yes, Lord. Patuloy ka, Panginoon, kumilos, Lord God, sa mga buhay namin right now, Lord God. Yes, Lord. Kailangan ka namin, Panginoon. Hallelujah. Yes, O Jesus. Hallelujah.
pag-ibig ng may pagpupuri. Now, hallelujah, Lord God. We worship you, Lord. Oh, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na punuin mo yung mga puso namin, Lord God, na uhaw sa'yo, Panginoon. Yung nananabik na puso, Panginoon, para lang sa'yo, Lord God. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, oh Jesus. Salamat, Lord God, sa buhay na meron kami, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Kumilos ka, Lord, sa mga puso ng bawat isa sa amin right now, Lord. Na magkaroon kami, Lord God, ng puso na laging uhaw sa'yo, Panginoon. Pusong laging may pananabik sa presensya mo, Lord God. Huwag mo, Lord, hayaan na maagaw kami ng mundong ito, Lord God. Hallelujah. We worship you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Ang awitin namin ito, Lord, sa'yo ay nagsasabi, Panginoon, na ikaw lang ang kailangan namin, Lord God. At wala nang iba, Panginoon. Ikaw lamang, Lord God. At wala nang iba, Panginoon. Yes, Lord. Sa bawat oras na lumilipas, lagi kang nariyan sa aking tabi. Sa bawat kabiguan at hirap ng damdamin, hinahanap ang iyong pagmamahal. Oh Diyos, kailangan kita. Ang pag-ibig mo ang gusto kong madama, pagkat wala nang magpupuno sa puso ko, kundi ang pagmamahal mo tunay.
lahat na pag si Lord ang inuna mo, priority ka ng Panginoon. Hallelujah. Wala nang magpupuno
Dakila ka, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan sa umagang ito. Hallelujah! Sige po mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa ating pananalangin. Lord, ang buhay na ito na ipinahiram mo sa amin ngayong araw na ito, hayaan mo, Lord God, na mapuspos ito ng iyong habag, ng iyong kabutihan lamang, Panginoon. Na-acknowledge namin, Lord God, na ito ay pahiram mo lamang. Kaya, Panginoon, itong ipinahiram mong buhay sa amin, hayaan, Lord God, na ito ay maging blessing, maging biyaya, Panginoon, sa iba. Maranasan at makita ng iba si Jesus sa pamamagitan namin. Humble us, Lord God, with your word today, Panginoon. Be glorified in our lives. And with the days that you are going to allow us to live, Panginoon, let it be according to your will alone, Panginoon. At kung ano man, Panginoon, yung desires ng aming mga puso, we lift them up to you, Lord God. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami ay mapangunahan, Panginoon, ng aming sarili, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng personal na kaunawaan, ng spiritual na kaunawaan, Panginoon, sa iyong salita ngayong umagang ito. At doon, Panginoon, sa mga papunta pa lamang, Lord, ingatan mo sila sa pagpunta nila dito sa church. At yung mga naririto na, Panginoon, ready our hearts, ready our spirits, Lord God. Salamat po, Panginoon. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen. 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 Good morning po, mga kapatid. Ayan, sige po, makakaupo na po tayo. Sige, bago po tayo formal na magsimula, siguro greet muna tayo. Sige, batiin po natin yung katabi natin. Good morning! Ayan, sige po. Good morning sa ating lahat. Ayan po. So, ulitin ko lamang po yung sinabi po ni Ate Ara kanina. KM Ministry silang Dasma/Dasma. I-welcome po natin ang ating mga bisita po ulit from Kapandang, Surigao del Norte. Ayan. Welcome po ulit sa Cavite. Welcome sa Silang/Dasma. Ayan po. Pa-winter pa rin dito sa Silang, pero medyo mainit ngayon, no? Pero malamig. At syempre, binabati po natin ang belated happy birthday, Nanay Leleng. Woo! Ayan po. Happy birthday, Nanay Leleng. At syempre, binabati natin ang mga bagong kasal na ating mga kapatid na si Jesser at si Jack. Ayan. So, ipag-pray po natin ang kanilang marriage. Okay po? Ayan. So, mga kapatid, ngayong umaga, ipagpapatuloy natin, ito na yung last leg ng, sabi ni Jaffa kanina ay last sub-theme, no? Ay, last part ng sub-theme natin this January na nakafocus saan po? Finding strength in the Lord or finding strength in God. Pero kung maalala po natin, sige po, Kuya Marlo, pwede na po natin i-flash yung PowerPoint kung yan na po yan. Yung ating theme ngayong 2026 ay spiritual resilience. Sabi nga po natin yan, spiritual resilience. Ayan. Sabi nila, overused na daw yung salitang resilience kasi nagagamit ito bilang dahilan na lang, no, para sa gitna ng mga pagdurusa daw ng mga Pilipino, yung resilience na salita ay nagiging pangtapal. Pero, sige, pag translate po natin roughly sa Tagalog or sa Filipino yung resilience, pwede natin sabihin na ito yung katatagan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, kayo ba, sa sarili nyo, pakiramdam nyo matatag kayo? Sige nga po, taas tayo ng kamay. Sino dito yung naniniwala sa sarili nila na sila ay matatag? Yan, taas po natin yung kamay natin. Yan, okay. Yan, very good. Now, ang interesting po kasi sa katatagan, hanggat hindi ka dumadaan sa isang dagok, sabihin nila natin dagok, hindi problema, dagok, siguro yun yung pwede nating masabi na matatag talaga ako. Yung hindi ka sumuko, yung umiyak ka, nag-pray ka ng matindi sa Panginoon, di ka sumuko, etc. Pero may iba-iba kasing
expression, yung katatagan. At yung, siguro no, yung sinishare natin dito tuwing Sunday tungkol sa spiritual resilience o pwede nating sabihin na spiritual na katatagan, paulit-ulit itong nata-challenge at paulit-ulit itong natitest. Hanggang sa, check mo pa rin ba yung sarili mo at tatanungin mo, matatag ba talaga ako? Hanggang saan yung katatagan na kaya nating panindigan? At kung totoong tayo ay matatag spiritually, ano ba yung siguro no, manifestation ng katatagan na yan? So ang pag-uusapan po natin ngayon ay, sige po, yan. Sa panahon ng 21st century, parang sabi nila, no, commonplace na yung mga natural calamities, natural disasters. Yung photos na nasa kaliwa, yan, merong baha, pagsabog ng bulkan, earthquake, tsunami, bagyo. Lahat ito, mga kapatid, I'm sure bawat isa sa atin dito ay at one point in our lives, meron tayong naranasan dito. Tama po ba? Tayo na nasa Cavite, ayan, yung may threats yung bulkang Taal. Ano tayo parang technically, naturally at risk yung Cavite in general. Although hindi naman talaga, tawag dito, sobrang lala yung pinakahuli. Pero may ashfall, etc. Siguro yung mga baha, siguro sa lowland Cavite, doon madalas bumabaha. No? Lagi nga sinasabi sa akin ni Matt na pag bumaha sa silang, parang lubog na daw yung lowlands. Which is true. At in recent times, yung mga bagyo na nararanasan natin ay patindi ng patindi, palakas ng palakas. At yung ano, di ba, yung NDRRMC, naka-receive ba kayo ng mga text na ganon? O, na-alarm mo pa ba kayo pag bigla na tumutunog yung cellphone nyo? Or parang, okay, go. Parang ganyan, di ba? Parang nasasanay tayo sa kalamidad. At yung nandito sa kanan, minsan inisip ko, siguro ipagpapasalamat natin sa Panginoon na hindi tayo nakaranas at nakakaranas at praying na hindi talaga natin maranasan ang kahit anong uri ng gera. Okay po? Pero sa ibang bahagi ng ating bansa at sa iba't ibang bahagi ng mundo, kung nanonood kayo ng mga balita, yan araw-araw yung mga binabalita. Minsan may news blackout na, so hindi na natin talaga nalalaman ano. So sa gitna ng lahat ng ito, how do we really find refuge and strength in the Lord? Kasi syempre, sabi nga nila, di ba, pag malayo ka sa mga bagay na ito at okay ka, pakiramdam mo, napakatatag mo. Malakas, you are strong in the Lord. Pero do we imagine yung mga kapwa natin mananampalataya na dumaranas ng mga ganito? Syempre, yung natural human tendency is for them to question, bakit pinapahintulutan ng Panginoon na maranasan ang mga ganitong mga masasaklap na mga pangyayari sa buhay. So yan po yung pag-share natin this morning. Sige po, buksan nga po natin ang ating mga Bible. Sige po, kung meron po kayo cellphone dyan, puntahan po natin ang Psalm 46. Na ang unang linya ay, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. So, lakas ay strength, kanlungan naman po ang refuge. Sige po. Babasahin ko po muna yung English version at hihimayin po natin mamaya yung kabuuan niya sa Tagalog. Sige po, babasahin ko po muna at sundan niyo po ako kung ano man pong version. Ulitin ko po, Psalm 46. Ayan po. Sige po, sisimulan ko na po God is our refuge and strength, and an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Though its waters roar and foam and the mountains quake and their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells.
God is within her. She will not fall. God will help her at break of day. Nations are in uproar. Kingdoms fall. He lifts his voice, the earth melts. Verse 7, the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Come and see what the Lord has done, the desolations he has brought on the earth. He makes war cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. He says, be still and know that I am God. I will be exalted among nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Yan po, maraming salamat sa salita po ng Panginoon. Ngayon po, ang pagbubulayan natin, magiging focus po no, ng ating, siguro pag-sharean ngayong umaga, tingnan po natin ito inwardly. I-check po natin, habang hinihimay po natin no, yung Psalm 46, i-check po natin yung ating mga sarili. Sige po, sisimulan po natin dito sa Tagalog version. Isa sa pinaka-challenging na aspeto ng pagiging Kristiyano ay palaging kung tayo ay dumadaan sa mga troubles, sa mga tribulations, sa mga challenges natin sa buhay. Personal man yan o siguro no, nangyayari outside of ourselves. Ang magandang pag-isipan po mga kapatid paano ba natin nasasabi na ang Panginoon ang ating lakas at ang ating kanlungan? Lagi kong ine-example dito kapag nagkakaroon ako ng chance ay, kunyari, meron tayong pinansyal na pangangailangan. Kung ang una po nating naiisip ay saan maaring mag-loan, saan maaring umutang, saan maaring makahiram, o kung maisip natin saan makakakuha ng sagot dito sa financial challenges, kailangan din po natin i-check yung sarili natin. Kasi hindi po dapat yung uutangan yung una nating naiisip. Ang unang instinct sana ay ipanalangin yung current na pangangailangan. Dito po kasi sa verse 1 and 2, yung perspective ay kalakhan ng mundo. Sabi, hindi dapat matakot, mundo man ay mayanig. Okay, mayanig kahit nasa dagat ang bundok matangay. Dito kasi sa Tagalog version, mas na-imagine natin, na-imagine nyo ba na yung bundok ay matatangay sa dagat? Itong picture na pinapakita sa atin ng verses 1 and 2 ay pwede nating sabihin na parang imposible naman na matangay yung mundo sa dagat. Imposible naman na siguro na parang mangyari iyon. Pero lagi natin tatandaan yung mundo bilang isang planeta ay buhay. Diba? Kaya nga tayo nagkakaroon ng mga earthquakes, kaya tayo nagkakaroon ng mga calamities, ay dahil merong irregularidad dun sa supposedly regular na activities ng mundo, yung pagsabog ng mga bulkan, etc. What we need to understand, mga kapatid, is that yung personal nating mga pinagdadaanan, pwede natin itong isipin na, ay, lilipas din ito. Ay, ito ay siguro malamang kakayanin ko naman ito, etc. Pero hanggang saan? Hanggang saan yung extent na sa Panginoon tayo tatakbo sa panahon na tayo ay talagang troubled? Ngayon, sa pangloob pa lang yan, pang sariling challenge pa lang. Doon sa mga pamilyar sa konsepto ng insurance, yung mga natural calamities ay tinatawag na act or acts of God. Sabihin nga po natin yan, acts of God. Okay. Pero, yan, sa mga insurance policies yan, or AOG. Pero nung 2009, kung maalala niyo yung Ondoy, naalala niyo po ba yung Ondoy? Nasaan kayo nung Ondoy? Bedweather, ganyan. Bedweather, jacket, ganyan. Kumot-kumot, nodod ang TV. Nung nagkaroon po nung Ondoy, nung 2009,
nagkaroon ng call yung parang organization ng mga insurance na palitan yung label na acts of God at instead ay acts of nature. Nang sa ganon ay hindi natin isipin na meron kasi mga kalamidad na talagang dulot ng kapabayaan ng tao. Tama po ba? Okay. Kanina tinanong ko kayo, no, nasan kayo nung Ondoy? So, siguro nandito kayo sa bahay nyo. Nung Ondoy, ayan, baka lang po di ko pa na-share sa iba, no? Yung bahay po namin ay inabot ng tubig hanggang bubong. So, 2009, 2 years na po ako noon nagtuturo. So, may trabaho na ako. So, anyway, i-recount ko lang na mabilis, no? So, isipin niyo po, the night before, so umuulan, ganyan. Yun po kasing, kung familiar kayo sa La Mesa Dam, alam niyo po ba yung La Mesa Dam? Yan. Kami po kasi ay nakatira sa Fairview. Yan. So, yung Fairview po kasi, yung area ng Fairview, nadadaanan po yun ng Tulyahan River. So, doon po sa baba, so ito kunyari, ito yung bahay namin, meron pong dyan, creek. Nung bata po ako, yung creek na yon ay maliit lang talaga. So, nung hanggang sa dumami-dami na yung mga taong nakatira sa part na yon, para siyang either lumalalim pero bumababaw din kasi nandun na yung mga basura, etc. So, nung the night before, nung tumaas yung tubig, parang nagkakagulo lang yung mga tao sa baba, doon sa may ilog. Sabi, okay, tumataas, ganyan, chill-chill lang. Pero kung ano man yung gumising sa akin nung umaga ay, yung tubig ay parang ankle deep na sa loob ng bahay namin. Pero noon, naglilikas lang kami para inaakyat lang namin yung, kunyari, yung mesa, parang iakyat lang sa isa pang mesa, ganyan. Pero sobrang bilis po talaga ng pag-akyat ng tubig na ang nadala, halimbawa kami, nung mama ko, ang nadala lang namin ay yung cellphone namin, wala kami dalang wallet cellphone at yung damit namin. Tapos yung kapatid ko at saka yung papa ko, kumbaga nandun sila sa parang, ano bang masabi natin dyan? Doon sa ground zero. Pero di siya ground zero. Pero anyway, nandun sila, nagbabantay sila ng pagtaas ng tubig, etc. Tapos, yung lolo ko naman, pinaakyat na namin doon sa medyo mataas na bahagi ng street. Nung 2009, hindi ko pa po na-encounter ang Panginoon. Hindi pa po ako Kristiyano noon. Pero kung nasa gitna ka, nasa ground zero ka ng isang kalamidad, wala ka naman talagang may isip kung hindi iligtas mo yung sarili mo. So, hindi naman kami tumakbo. Pero habang tumataas yung tubig, syempre nakikita mo na yung mga tawag dito, kumbaga ito yung tuhod mo, tumataas siya. Parang wala ka na talagang magagawa. Pero kayo po, tatanungin ko kayo, sa gitna ng mga troubles, ng mga tragedies at mga trials, what are your first thoughts? I-share ko na lang din po, no? Ang parents ko po, parehas po silang lumaki sa extended family. Tapos parang one time, I think, siguro, mag-chat na lang yung mama ko sa page ng KM, no? Kung tama yung recall ko. Parang meron kami isang naging conversation na parang bago kami ikasal yata ni Matt or kasal na kami ni Matt. Parang ini-encourage na ako na dapat ang goal nyo magkaroon kayo ng bahay. Kasi silang dalawa nung father ko, lumaki sila sa mga kamag-anak. So yung bahay namin na nabaha, parang yun ang kanilang goal or dream sa buhay nila. Na lumaki kami nung kapatid ko, na nandun kami sa sarili ng bahay. So imagine yung heartbreak na nararamdaman nung father and mother ko na yung bahay namin bubong na lang yung natira. So matagal po humupa yung tubig siguro para mga 24 hours din. Tapos bumalik kami sa bahay. At yun na, kung nakaranas na po kayo ng matinding baha, alam nyo kung ano yung amoy ng baha. Amoy lupa na, amoy something. At lahat ng gamit namin na wipe out talaga siya. Yung TV namin dati, alam nyo po yung TV na malaki yung likod? Yun yung parang lulutang-lutang siyang ganyan. So parang iniisip ko dati, parang paano kami makaka-recover? Paano kami mag-overcome? So anyway, just to carry on with the story, meron po akong tita sa Visayas Avenue. So malapit yun sa may circle. Isipin nyo, dun pa kami pumunta, pero a little after that. Pero nakisilong kami sa bahay ng iba.
alam nyo yung Panginoon, meron talaga siyang kaparaanan for you to be comforted. Kasi yung bahay na tinakbuhan namin, parang nakasilong lang kami ng mama kong ganyan sa bubong nila sa labas. Tapos pinapasok kami, pinakain kami. The Lord will always bring you help. Sa forma ng isang tao na magiging kind sa'yo, sa kaibigan na maaring hindi magbibigay ng advice pero makikinig lang, merong paraan ang Panginoon para ikaw ay tulungan. At hindi yun question kung tutulungan ka ba ng Panginoon. Pero kailangan receptive din tayo kung ano ang tulong, ano yung presensya na galing sa Panginoon at hindi galing sa Panginoon. Ano po yan? Parang it's something that we, followers of Jesus, have to be receptive and discerning about. Hindi lahat ng mukhang tulong ay galing sa Panginoon. So baka tanungin niyo ako, so paano ko malalaman? Yan po ang dapat ninyong ipag-pray. Kasi it's always between you and the Lord. So tuloy po natin. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos na banal, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod, di masisira. Ito ang tahanang ng Diyos na dakila mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian sa tinig ng Diyos, lupay napaparang. Okay, tingnan po natin kanina yung image na pinakita sa verses 1 to 4 ay raging seas. Delubyo, na nanggagaling sa dagat. Dito sa mga sumunod na verses, from dagat na nagngangalit, papunta dito sa image ng isang river. Ano po yung sabi ko kanina, Yung nagdulot ng ondoy ay yung pag-overflow ng Lamesa Dam at pag-apaw ng Tulyahan River. Alam nyo, ang interesting kasi mga kapatid ng bodies of water. Ang river o ang ilog po ay fresh water. Ibigyan ko lang po kayo siguro natutunan nyo naman po ito sa school pero ire-recall natin, Ang rivers po, dahil ito ay fresh water, sa mga rivers po nagsimula yung mga tinatawag natin na mga cradles of civilization. Yung pinagsimulan ng Mesopotamia, pinagsimulan ng Egypt, puro mga rivers po yan. May River Nile, tapos yung mga bata dito, yung kambal na ilog, yung Tigris at Euphrates, di ba? Yung river ng Mesopotamia. Yung tatlong rivers na yan, nasa Middle East po sila. Yung isang cradle of civilization, nasa bandang China na, yung Yangtze or yung Yellow River. Bakit mahalaga yung image ng river? Dahil yung river po ay source ng agricultural life. So kung saan may river, doon may buhay. Pero yung Maynila, di ba parang dumadaloy ang something? Anyway, naalala ko lang, Yung Pasig River, ayan. Okay, so yung Pasig River, doon sa mga medyo seasoned na, kagaya namin din na Matt, kagaya nating iba dito, di ba naalala nyo, sinasabi ng mga nakatatanda, yung Pasig River daw dati ay sobrang malinis, dalisay, yan. Pwedeng, sabi nila pwede daw inumin. Kung naalala nyo naman din sa Noli Me Tangere, dun dumaan sa Pasig River yung Vapor Tabo. Ganyan. So yung image talaga ng river, fresh waters, ay source ng buhay. At dito po sa verses 5 and 6, ini-emphasize po yung pagdaloy ng buhay sa bayang pinili ng Panginoon. Ang tubig alat ay hindi po natin yan maaring inumin. Tama po ba? Pero pag inisip natin, yung creation din talaga ng Panginoon, sobrang amazing. Kasi merong mga creatures ng dagat na nagsusurvive at nabubuhay. Di po ba? Meron akong nakita, hindi ko alam kung anong isda yun Pero
sorry i-correct nyo na lang ako. Nakita ko lang to sa Facebook na parang, nung nilagay siya sa river, parang ano siya, parang nahimatay ba yung isda? O basta, parang buhay siya nung bago siya ilagay. Tapos nilagay siya sa river, parang namatay yung isda. The river that flows from the temple of the Lord is the one that gives life. Kaya yung sinasabi ko po sa kanina na yung help, yung refuge, yung strength na nanggagaling sa Panginoon, ito dapat ay nagbibigay buhay. Ang scatter po ay hindi nagbibigay buhay. Amen po ba? Parang mahina. Hindi po yan help from the Lord. Bakit? It could be help if we think na, ay, ang laki ng pwede kong ipanalo, etc. Yun ba ay nagbibigay buhay? Siguro sa bulsa, nagbibigay buhay, pero unti-unti nitong lalamunin yung spirito mo. Only the river, only the water that flows from the temple of the Lord gives life. Anything else? Hindi. Okay? Tandaan po natin yan ha. At sige po, dito po naman tayo mag-focus sa verse 6. Nangingilabot din, bansa't kaharian sa tinig ng Diyos, lupay na paparam. At sa 7, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Kung naalala niyo po yung kwento ni Jacob, it's a story of repentance. It's a story of where God works when we think full of ourselves. Si Jacob, kung maalala niyo po, ay isang deceptive na tao. Magnanakaw, taking advantage of his elderly father, etc. Pero alam niyo mga kapatid, yung tubig ng buhay na nagmumula sa Panginoon, in one way or another, kailangan natin ipag-pray na maranasan natin yun. Dahil kagaya niyan, kagaya ni Jacob na isang makasalanan, isang hindi deserving sa kahit anong uri o kahit anong forma ng grace ng Panginoon, siya pa rin ay pinili. Pero lagi natin itong tatandaan ha, yung pagpili ng Panginoon, given po yan. Kakatagpuin ka ng Panginoon kung nasaan ka, sa anumang punto ng buhay mo, the Lord will make a way na makilala mo siya. Ang tanong na lang dyan ay, kung kagaya ba ni Jacob, tayo ay mag-yield at pipiliin din natin ang Panginoon. Dahil kung ang prayer natin ay, Lord, manggaling sana sa iyo ang kalakasan, yung confidence, etc., hindi yun mangyayari mga kapatid kung Diyos lang ang pipili sa atin. Pag di natin pinili ang Panginoon, hindi naman tayo pipilitin ng Panginoon dahil siya nga po ang nag-allow sa atin na magkaroon ng free will. For us to be able to experience God's grace, God's glory, God's goodness, kailangan din nating piliin ang Panginoon. Amen po ba? Okay, tanong. Pinipili mo ba yung Lord? O seasonal lang ba yung pagpili natin sa Lord? Na pag inconvenient, kapag parang hindi komportable sa atin, ay sa next Sunday or sa next season na lang ng buhay natin siya pipiliin. Yung sabi ko kanina, di ba? Hanggat hindi tayo dumaranas ng kahit anong masyadong mabigat, minsan pakiramdam natin sapat yung sarili natin para mag-survive tayo. Even our blessings could also take us away from the Lord. Tama po ba? And if we allow that, kasi parang, ang mga Christians kasi mga philosophical tayo eh. Medyo philosopho tayo, parang pag nag-pray ka, Lord, please bigyan mo po ako ng trabaho, o Lord, kung ano man, yung gusto ninyo na ibinibigay sa inyo ng Panginoon, o binigay na ng Panginoon. If that blessing steals you away from the Lord,
you ask yourself now, how do you now perceive blessings? If these blessings, quote and unquote blessings, ay hinahata ka palayo sa Panginoon. If Jacob yielded, and he was chosen and called by the Lord, di ba? Siya nga po yung pinalitan yung pangalan niya. Hindi na siya kilala bilang si Jacob. Siya na ang Israel mismo. Kaya ng Panginoon baguhin yung buhay ng isang sinner. Kayang-kayang i-wipe away ng dugo ni Jesus anumang uri, anumang degree, gravity ng kasalanan. Pero palaging tayo ay meron ding choice. At mag-ingat tayo kung paano natin ginagamit yung choice na ito. Kasi kung nasa harapan na natin yung pagkakataon na makilala si Jesus, magkaroon ng relationship sa Panginoon, at pinipili pa rin natin na, ay, bukas na lang, or pag malapit na akong kunin ni Lord. Hindi nga natin alam kung kailan yun eh. Pero yung habag ng Panginoon, dapat din natin yan tinitest doon sa limits ng, sige, pag malapit na lang akong malagutan ng hininga. We don't even know kung paano, kailan tayo tatawagin ng Panginoon. Eh, yun lang ang tanong, kung Lord ba yung tatawag sa'yo. Di po ba? Dito po, sa 8, anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. Maging pagbabaka ay napatitigil, sibat at palasoy madaling sirain. Baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sige, dito po muna tayo sa 8, I-recall po ninyo, ano na yung pinakamagandang lugar na nakita nyo sa inyong buhay? Alala nyo po ba? Lugar ha, meron kayong pinuntahan, tapos, wow, super ganda. Nalala nyo po ba? Kung saan man yang napakagandang lugar na nakita nyo sa buong buhay ninyo, naisip nyo po ba na ang galing ng Panginoon? Kung paano niya kayang gumawa ng ganitong klase ng lugar, ganitong klase ng mundo? Yung, natry nyo na po ba yun, sa sobrang ganda, naiyak ka? Dahil pinahintulot ng Lord na makita mo yon, makita ng mata mo, itong creation niya na ito. Kung kayang gumawa ng Lord ng ganitong mga bagay, di ba sabi, yung mga ginawa niya sa lupa, lahat yon. Yung makita mo, first hand, ng mata mo, I guess that's 2 blessings already. 1, the existence of these beautiful places, beautiful sceneries, at pangalawa, yung magkaroon ka ng pagkakataon na makita ang mga ito. At kung namangha po kayo, mga kapatid, sa kung paano ginawa ng Panginoon yung mundo, mas mamamangha kayo kung paano ginawa ng Lord ang katawan na ito. Yung hindi nakikita ng mata, paano dumadalo yung dugo, paano nagbibit yung heart natin, paano nakakapag-isip ang utak na ito, yung wonders, yung majesty ng mundo, ganun din maaring katindi yung majestic image na maaari nating maisip kung isipin natin itong katawan na to, creation din ito ng Panginoon. Ginagalang po ba natin ang creation ng Panginoon? Paano? Di ba tinuturo sa school, huwag kang magtapon ng basura, mga ganyan, basic. Pero yung itong templo na to, inaalagaan po ba natin yan? Napapaalalahanan tayo nung one time ni Pas Jo, sinabi niya, itong katawan na to ay corrupted. Nagkakasakit, tumataas yung sugar, tumataas yung kolesterol, etc. Maraming maaring mangyari sa katawan na to. Okay, i-share ko lang na mabilis, no? One time, naisip ko bigla, di ba, yung mga bodybuilders, kaya nilang magbuhat ng barbell na higit pa sa kanilang timbang. Very langgam, di ba? Yung langgam, ganun din, di ba? So, kayang magbuhat. Pero minsan ini-imagine ko, ang dali lang din madurog ng katawan na to. Tama ba? Yung same barbell na kayang buhatin ng isang weightlifter, pag yun bumagsak sa paa niya, durog agad yung paa niya. Yung fragility ng katawan na to, ma-amaze kayo. O halimbawa, yung mga mothers na nagkikerry ng baby sa kanilang tiyan, isipin nyo, nakakapag-expand yun.
Tapos di ba meron mga animated video sa Facebook na yung nagsisiksikan yung mga other body organs to give way doon sa baby. Ang cute, di ba? So, isipin ninyo what works outside of ourselves and what works within ourselves. Lahat yan ay creation ng Panginoon. At kung hindi pa yun sapat, para tayo ay magtiwala sa Panginoon, so saan tayo ngayon sumasandig? Ba? Sige po. Ano yung susunod dyan? Yan. Diyan ba tayo sumasandig? Diyan ba natin inaasa yung buhay natin? Yung mga tao na nakita natin dyan sa picture na yan, ito yung pinaka-powerful daw ng mga tao currently sa panahon natin. Yung iba, sinasabi, sila talaga yung may hawak ng kapalaran ng whole of humanity. At yung tatlong nasa harap, maaari natin sabihin na sila talaga yung politically, sila talaga yung pinaka-makapangyarihan ngayon. Sige, sasabihin ko na lang din, pero kayo na lang po ang bahala. Hindi dahil Kristiyano at dinedeclare na yung allegiance ay Kristiyano, follower of Jesus. Medyo medyo siguro maaari nating pag-isipan sa ating mga sarili na anyone could say that their belief is the same as ours. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin nun, pwede tayo magpabaya sa panalangin. Isa lang po dyan yung Kristiyano. Sa mga nasa picture na po na yan. Isa lang po. Ipag-pray po natin. Because if in our minds, we believe that a leader is a Christian, dapat nakikita yon sa gawa, sa sinasabi. Pero minsan, kahit nga sa sinasabi, hindi pa rin yun yung guarantee. Huwag natin basta yakapin yung facts. And even if we say, parang, kung tayo ay magbabasa ng Bible, even leaders appointed by the Lord can be weak. Hindi sila ang savior ng mundong ito. At kahit yung kapalaran ng sanlibutan ay nakaatak sa kanila, hindi sila si Jesus. Hindi sila ang Panginoon. At kahit kailan, walang kapangyarihan ng tao ang makahihigit sa tao, sa Diyos. Between human or man's power and God's power, we've seen throughout the history of humanity, para pwede kasi nating isipin na bakit pinahihintulutan ng Panginoon ang mga digmaan? Bakit nag-raise up ng mga ganitong leaders ang mundo, etc. We could always think about ano kaya yung plano ng Panginoon. Ang plano ng tao ay hindi plano ng Panginoon. Mag-iingat po din tayo sa kung paano natin maaring tinitingnan ang mga world leaders. Totoo naman po yan, na parang kapag silang tatlo na nasa harap ay magdesisyon na parang, alam nyo na, yung mga decisions that can affect humanity. In a way, pwede nating sabihin na yung kapalaran natin ay nakaasa sa iilang tao. Totoo naman po yan. Pero, lagi natin tatandaan hindi tayo Christians lang sa label. Hindi lang tayo followers of Jesus sa label. Kailangan inaakap natin yung katotohanan na walang makahihigit sa kapangyarihan ng Panginoon. At if the worst things can happen sa buhay natin at sa buhay ng sanlibutan, lagi nating tatandaan na walang hindi pinahihintulot ang Panginoon. Minsan isip ko, grabe din yung confidence talaga ng mga Christians. Kasi, nung bagong Kristiyano ako, parang, nabanggit ko din to kay Matt, na-amaze ako na parang, yung kamatayan, bagaman, mabigat sa mga Kristiyano, parang yung confidence natin na, ang Panginoon, yung makikita natin, na merong everlasting life sa Panginoon. At yung mga
mahal natin sa buhay na nakatanggap kay Kristo, umaasa tayo na makikita natin silang muli, makakasama natin silang muli, etc. Ako personally, yun yung nakapagpa-amaze sa akin na parang ang kamatayan ay isang phase lamang. At such confidence na gano'n, na parang iniisip ng Kristiyano na this life that we live on earth is temporary, nakaka-amaze yung ganong uri ng confidence. Sa verse 10, ano pong sinasabi dyan? Sinasabi niya, ihinto ang laban, ako ang Diyos. Dapat ninyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutay, pinakadakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. So siguro, para po ma-tie together po natin, ito po lang siguro yung mga ibang paalala mula sa Psalm 46. Sige po yung mga nandito po sa kaliwa ko, since nakikita nyo po ng malinaw, pakibasa nga po ng sabay-sabay, 5, 6, 7, go! Ayan. Okay, yung translation po ng malapit, pwede natin sabihin na malapit, distance-wise. Pero pwede rin natin sabihin na kailangan tayo ay malapit. Malapit, minsan malapit tayo pero di naman tayo malapit. Tama ba? Anong mga example nun? Di naman lahat ng katabi mo, ka-close mo. Yon. So, dapat, sa Panginoon, tayo ay near, proximity-wise, distance-wise. Ano po yung mga example niyan? Siguro yung pinaka-basic na literal na malapit ka sa Panginoon, yung subukin po natin consistently na umattend ng Sunday service. Literal na malapit. Pero pwede niyo sabihin paano pag malayo yung bahay? Kaya ka nga pupunta. Dahil gusto mong maging malapit sa Panginoon. Pero yung maging malapit sa Panginoon, it will take maybe days, years, para mangyari iyon. At yung kagaya na sinasabi ko po kanina, it's a choice that we'll have to make for ourselves. Next, at hindi malayo. Hindi tayo malayo at ano yung estranged? Hindi tayo malayo. Yan, di po ba? So near, malapit, close, malapit sa Panginoon, malayo, distant, at pag malayo ay estranged. Pwede kasing malapit ka sa Panginoon dahil nag-church ka, pero yung espiritu mo ay estranged, di po ba? Malayo sa Panginoon. At sa totoo lang, wala naman talagang makakaalam nun kung hindi ikaw. Ano po ang score nyo dyan? Near and close? Or distant and estranged? O near and estranged? Pero hindi naman din po pwedeng malapit ka. Pwede po ba yun? Ito, maganda to. Pwede bang malapit ka pero distant? Sa tingin ko, baka may pagkakataon na maaring mangyari din naman po iyon. Di po ba? Kunyari, siguro yung mga OFW po na physically ay hindi naman po talaga nakapag-church. Pero ang spirito po nila ay very strongly entwined with the Lord. Sige po, number 2. Sige po, yung mga nasa kaliwa po ulit. Let's go, tandaan. Ayan, okay. Pag sinabi po ba natin na ang hindi magaganda o mabubuting pangyayari ay hawak din ng Panginoon, pag kayo po ba ay nandoon sa loob nun, tinatanggap niyo po ba yon? Ay, okay. May share pa ako ulit, no? So, 2009 yung, tuloy-tuloy yung kwento. 2009 po, di ba, nabaha yung bahay namin. Tapos, nag-loan po yung mama ko para magkaroon kami ng second floor. Pero, basta dun po sa likod namin. So, every time na babaha, naakyat na po namin yung mga gamit namin. Tapos, after 2-3 years, nagkaroon ng habagat. At di ko makakalimutan yung habagat na to kasi parang 9 days or almost
di na, siguro 1.5 weeks, na hindi talaga po sumikat yung araw sa Fairview. Sa Fairview lang hindi sumikat yung araw. So, di po talaga humuhupa yung tubig. Hindi po kami makababa. Tapos nung isang araw, naghahanap po ako ng pictures namin. At alam nyo, natutuwa ako doon sa picture namin nung pangalawang pagbaha na yon. Kasi lahat, yung papa ko, yung mga aso namin, yung mama ko, yung kapatid ko, lahat nung nasa picture na yon, yung lolo ko, lahat kami nakangiti. At inisip ko, ano po sinabi ko sa kanila nung pipicturan ko sila? So, ang gusto ko lang naman sabihin mga kapatid ay, kapag naalpasan natin yung mga troubles, yung mga struggles natin, magkakaroon kasi tayo ng greater appreciation sa kung paano kumilos yung Panginoon. Yung fact lang na nagkaroon kami ng second floor, o di at least yung mga gamit namin na iaakit, medyo nakakapagod lang talaga. Oh, anyway, gusto nyo bang malaman kung bumabaha pa rin doon? Yes. Bumabaha pa rin po. Pero sige, i-open ko na lang din po sa inyo, no? Sa mga ibang tao kasi, madaling sabihin na lumipat na lang. Kasi ako, halimbawa, nandito na ako sa silang dito na ako nakatira. Minsan, iniisip ko, ganun ba kadali yun para sabihin, kunyari, sa parents ko, sa kapatid ko na, wag na kayong dyan tumira. Pero, meron kasi talagang home na tinatawag, tama po ba? And you just can't simply uproot just because bumabaha. Pero, honestly, nag-iisip din ako na parang, paano pag mas matanda na yung parents ko at di na nila kayang mag-akyat ng mga gamit? So, honestly, isa yan sa mga pinag-aalala ko sa future. Pero, lagi ako nagtitiwala din na ang Panginoon ay marunong. Malay nyo, magka-third floor sila. Hindi ko alam. Pero marami na po kasi kami mga kapitbahay din na umalis na rin po doon. Pero di naman po yun katulad doon sa, alam niyo po yung Marikina na village, nakalimutan ko na yung pangalan. Yung, totoo po to parang binibenta na lang ng piso, ganyan, 100 pesos, yung mga malalaking bahay. Provident Village, Provident yata. Sa sobrang murang halaga para ma-dispose na lang nila yung mga bahay. At palagay ko, yun yung kasing konsepto ng resilient ba talaga yung mga Pilipino? O the system has made us resilient, pero in the long run kasi, how far can resilience help us through? Yun. Sige po. Pero ano naman, tawag dito, hopefully ay hindi na talaga ulit bumaha. At ikatlo po, ang Diyos, ito, okay po. Sige mga kapatid natin dito sa kaliwa, let's go. Ang Diyos, nag-agree po ba tayo na ang Diyos ng kasaganahan at kasayahan ay Diyos din ng kawalan at kasawian? Alam niyo yung salitang kasawian sa Tagalog, sa Filipino, malalim po yan. Ano ba yung pakiramdam na ikaw ay nasa gitna ng kasawian? At di lang yung sawi sa pag-ibig, siguro isang aspeto lang nun, no? Merong mga tao na buong buhay nila ay nasa gitna ng kasawian. At hindi natin yun pwedeng i-discredit. Ano po? Pero siguro, sana lahat ng tao ay makilala ang Panginoon bilang Panginoon na tapat at sapat. Tapat sa kasaganahan, sapat sa kasaganahan, tapat sa kasiyahan, sapat din sa kasiyahan, pero tapat din sa kawalan, sapat din sa kawalan, at tapat sa kasawian at sapat din sa kasawian. Kung ano man mga kapatid yung pinagdadaanan po natin, if we're in the middle of something, even if hindi nyo po yan i-verbalize, tulungan po tayo ng Panginoon na siya po ang maging sapat para sa atin po. Doon po sa latter part ng verse na ito, sa verse 12, sinasabi po ng Panginoon ay, "Be still and know that I'm God." Alam nyo, ito po yung, siguro pamilyar naman tayo dito sa kanta pong ito, no? Ito yung sa tingin ko isa sa mga naging pamilyar ako na awit. Mahirap maging still. Tama po ba? Pero siguro po ngayong umagang ito ay maari po natin awitin ito
at mapalalahanan po tayo ng Panginoon. Ano ba yung value ng tayo ay sumasalig, nagtitiwala sa kasapatan at katapatan po ng Panginoon. Sige po mga kapatid, tayo po ay tumayo at siguro kung gusto nyo po, maaari po natin itong awitin o kung gusto nyo naman po ay pumikit lamang po kayo at gamitin po natin itong kantang ito bilang isang panalangin. Sige po, Kuya Marlo.
May it have its stillness, Panginoon, in your presence alone, Panginoon. Lord, masyadong maingay ang mundong ito, Lord. Maraming noise, maraming distractions, maraming tribulations, Lord God, challenges, difficulties, maraming kasawian, Panginoon. Ang hinihiling lang po namin, Panginoon, maging sapat ka, Panginoon, sa amin. I pray for each one, Panginoon, na naririto sa lugar na ito, Lord God. Yung mga may personal struggles, Lord, spiritual struggles. If meron dito, Panginoon, na natagpuan ka, kinatagpo mo dati, pero they find themselves lost, Lord God, and distant, Lord. Panginoon, akayin mo sila pabalik, Panginoon. Makilala ka nilang muli, Lord God. Ma-refresh ang kanilang spirit, Panginoon. Huwag mong hayaan na nakawin sila, Panginoon, ng paulit-ulit ng mundong ito, Lord. Please, God, our loved ones, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala sa iyo, hindi pa encounter si Jesus, Lord, remind us every day, Panginoon, na ito yung maipag-pray namin araw-araw. Alam namin, Panginoon, na hindi namin kayang baguhin ang sino mang tao. Ikaw lang, Panginoong Jesus. Ikaw lang ang kayang gumawa nito. We pray for them, for our loved ones, Lord God. Allow salvation to find them, Jesus. Allow them, Lord God, na ikaw yung maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay nila, Lord God. At habang sila, Panginoon, ay nire-reach out mo, Lord, transform us also. Ang bawat isa sa amin dito, Panginoon, na nakakilala sa iyo, ay dumadaan pa rin, Panginoon, sa mga doubts, sa mga struggles, sa mga takot, Panginoon. Lord, remind us also that we are never in control of our lives. And if we keep on pushing to be in control, Lord, lalo kami, Panginoon, mawawala at magiging distant sa iyo, Panginoon. Humble us, Lord God. Allow us to find your voice, to hear Jesus' voice, Panginoon. At wag mo hayaan, Panginoon, na yung deception ng kaaway, yun ang aming yakapin. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami to veer away from the enemy's deception, Panginoon. And Lord, may mga sakit din, Panginoon. Merong mga struggles sa kanilang katawan. Whether these are minor illnesses, Panginoon, or meron pa silang mas matitinding sakit na pinagdadaanan. Panginoon, ikaw ang nag-design ng katawan ng bawat isa. You know us to the very core of our beings, Lord God. Lord, allow us to trust you, to trust your plans in our lives, Panginoon. At sa gitna ng mga pain, ng mga suffering na pakiramdam namin ay hindi na namin kaya, Lord, hawakan mo ang aming mga kamay. Yakapin mo kami, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang warmth, Panginoon, of your grace, Lord God. We also pray, Panginoon, sa mga relationships ng bawat isa sa kanilang mga magulang, Panginoon, mga hindi pagkakaunawaan between parents and children, Panginoon. We lift them up to you, Lord God. Allow the children to honor their parents, Panginoon. Tulungan mo sila na magkaroon ng realization na ang kanilang mga magulang ay bigay mo sa kanila, no matter how imperfect parents there are. We also pray for the parents, Panginoon. Humble them, allow them to reach out to their children, Panginoon. Tulungan mo sila na ikaw yung maging sagot para sa kanilang mga anak. Napakahirap, Panginoon, maging magulang, pero alam namin, Lord God, na ang magulang na nakakilala sa iyo, Panginoon, ay makakapag-raise ng mga anak na nakakakilala sa iyo, Panginoon. Fix these relationships, Lord God. We also pray for the younger people, Panginoon, na mga nag-aaral, Lord God, yung mga bata, Panginoon, mga teenagers, Lord, protect them from the evils of the world, Panginoon. Hindi kayang bantayan ng mga magulang, ng mga teachers, 24/7 ang mga batang ito, Panginoon. The enemy is there in their midst, Panginoon. Lord, tulungan mo sila that they keep themselves in focus sa iyo lamang, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord God, na sila ay ma-deceive ng kaaway. Send them friends who will bring them closer to you, Panginoon. Don't allow the enemy to
trespass, Panginoon, nakawin ang kanilang kabataan, ang kanilang safety, ang kanilang protection, Panginoon. We also pray, Lord God, for our senior members, ang aming mga lolo at lola, lalong-lalo na din po ang mga babies in our midst, Lord God. Lord, Ikaw ang kaya at tanging makapagprotekta sa kanila, sa kanilang pag-iisa, Panginoon. Be there, be present with them, Panginoon. Protect them, Lord God, sa mga sakit. We just humble ourselves to you, Lord God, dahil alam namin na sa kaguluhan ng mundong ito, sa karumihan ng paligid, at sa mga threats ng mga disasters, Panginoon, Ikaw lamang talaga ang constant. Ang power mo lamang talaga ang aming maaaring mapagkatiwalaan. Salamat, Lord God, sa paalala sa Psalms 46. Hindi namin kontrolado ang mundong ito, Panginoon, pero nagtitiwala kami na ang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay ay ang buhay ng Diyos ng mundong ito. Salamat po, Jesus. Salamat po sa araw na ito. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Sige po, maaari po tayong makaupo. Tinatawagan ko po yung ating next gen. Ito po yung mga next generation ng ating praise and worship team. Pinaghandaan po nila to since 1986. Hindi, joke lang. Sige na, I'm buying time. Sige, pwesto na kayo. So, sa mga hindi po nakakaalam, alam natin na itong ating mga kabataan ay tinetrain po natin para sa maging next generation ng praise and worship team. So, kasabay na po nito yung atin pong offering. So, binibigay ko na po ang mic sa ating praise and worship team.
makamtan ako. Tanging sa'yo lamang pag-asa ko, sa iyo makakamtan. Di mo ako iiwan sa laban, nag-iisa lalapit, mananalig. Di mo ako iiwan sa laban, nag-iisa lalapit, mananalig. Di mo ko iwan, di pababayaan, di ka nagbabago. Ako'y magtitiwala sa dakilang pag-ibig mo, sa dakilang pag-ibig mo, sa dakilang pag-ibig mo, walang hanggan. Yan po. Ay, ayan. Let's pray po sa ating mga tithes and offering. Father God, we thank you po, Lord, sa mga nag-abot, Panginoon, ang kanilang tithes and offering, Lord God. Patuloy, Lord God, na ikaw po ang magbalik, Panginoon, ng Panginoon. At ikaw po, Lord God, ang mag-bless sa mga trabaho, Panginoon, sa mga business, Lord God, na pinagkukunan nito, Panginoon. At ang mga tithes and offering na to, Lord God, ay mas marami pa pong maabot, Panginoon, na gawain mo, Lord God. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po, para po sa ating few announcement. Ayan po ang ating pong tithes and offering. Yung sa mga gusto pa pong magpaabot ng kanilang tithes and offering, pwede po tayong mag-send. Sa naka-flash po sa screen, ayan po, meron po tayong BPI account, GCash at Metrobank. Ang ating pong worship service, every Sunday po yan at 9:30 a.m. Ayan, registration, pan-arrival po, nandun po malapit sa pinto. At huwag po natin kalilimutan na ilagay po ang ating pangalan sa ating mga prayer request at praise report po. Please, like, comment, and share po. Subscribe po sa ating YouTube channel, Facebook page. Ayan, Instagram, Spotify, and TikTok po. Ayan, home-based gathering po, every Friday po yan at 8 a.m. po sa bahay po ni na Tito Nasi at Tita Lydia's house po sa Maybiga po yan. Ayan, church trans po naman po, pick-up points po ni Agatha, naka-flash din po sa ating mga screen. Pwede po kayo mag-message kay Chef kung gusto nyo pong sumabay tuwing Sunday po. Yan, monthly schedule po, week 1 po, lagi po nating tatandaan. Week 1, workers gathering. Week 2 po, SG, young adult, adult and senior po. Sa week 3 naman po, ay SG po ng youth. At week 4 naman ay Agape group. At week 5 po ay Agapean community po. Ayan. At naka-flash po sa ating screen. Tingnan nyo po kung saan po kayo belong. Na age po, kung kayo po ay young pa, yan. Tingnan nyo na lang po yung mga age nyo po kung saan po kayo sasama na age Agape group po. Ayan, birthday celebrant po. Ayan, January 26, Aramay de la Vega. Ako po yan. Ayan. At sa January 31 naman po, kay Tita Yolis Montano. Ayan, happy birthday po. And God bless. Kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan po. At meron po ba ding announcement sa
kitchen po, meron po ulit ang ating kitchen team po na tinda. Please support po sa ating kitchen team para po sa fundraise church building po. At tinatawag ko po si Ate Jaffa. Ayan. Hello po. Mga kapatid, tayo po ay nasa huling hura na natin ng prayer and fasting for this month. So sa dadating po na Sabado, ang tema pa rin po natin is brokenness. Yan po ay sa January 31. So lahat po ay inaanyayahan muli. 10 a.m. hanggang 4 p.m. po tayo. Sama-sama po tayo na i-deny ang bodily pleasures at mag-seek at mag-draw near sa Panginoon. Amen po? Amen po ba? Okay. And I want to take this time din po to appreciate Sir Matt. Si Sir Matt po ang talagang nagtsatsagang magturo sa ating next gen. Sa lahat po ng instruments. Appreciate po natin si Dr. Matthew Nepomuceno. Ayan, salamat Sir Matt sa iyong commitment po para sa mga kabataan. Yun lamang po. God bless po. Yan, tayo naman po ngayon ay magpapasalamat sa Diyos at may mga prayer request po tayo. Atin pong ginagawa, gawing ito, no? Kaya kung meron man po kayong pasasalamat, kuha lang po kayo ng maliit nating form doon po sa may aircon banda. Okay? Ako personally, magpapasalamat ako kay Lord dahil itong mga nakaraang week, medyo busy time. Maraming mga commitments, pero hindi natuloy yung aking sakit. No? Nung Sunday at nung Monday, medyo sumama talaga yung pakiramdam ko. Sabi ko, baka pag nagkasakit ako, marami akong masagasaan na activity. Yan. Binigyan ako ng wisdom ng Panginoon, pahinga at yung mga medicine, yan, para hindi tumuloy. Salamat sa Lord dahil hindi natuloy ang ubo ko, hindi natuloy yung lagnat ko. At anyway, pinalakas ako ng Panginoon. Thank you, Lord. Amen po ba? At kayo din po, no? I think meron din kayo mga ganyan mga instances na itong mga nakaraan, malamig kasi, pero kumati ang lalamunan pero hindi nagkaroon ng lagnat. Yan. Pinalakas po kayo at pinagaling ng Panginoon. Ang ating mga prayer request po, meron tayong kapatiran. Ito po ang prayer request niya. Siguro isa din pasasalamat. No? Okay. Si Nanay Esit, yan, itong prayer request niya, sana mawala ang bacteria doon sa kanyang ihi. No? Nanay, meron ka bang, parang doktor ako ngayon tuloy may UTI ba kayo? Okay. Inom lang po ng maraming tubig at iwas sa maalat. Alright? At ako ay gumaling. Okay? Kaya ang prayer ni Nanay Esit ay healing and health. At meron naman tayong kapatiran, nagpapasalamat po siya dahil ito ang kanyang naisulat. No? Pinapasalamatan ko po ang Panginoon na gumaling si Mama at nakapagdala po ako ng kaibigan. Siguro kaibigan sa church. Yan, no? So, salamat dahil pinapagaling tayo at pinapalakas tayo ng Panginoon. Tayo po tayong lahat. Alam ko po may mga prayer request po kayo. Sino po sa inyo ang merong mga pangangailangang nabibinbin dahil kulang? No? Kulang o wala. Alam niyo po yung mga pangangailangang financial natin? Ang Diyos po natin, siya naglikha ng lahat. Siya yung pinakamayaman at wala pong hihigit sa Kanya. Doon po tayo humingi. Amen po ba? At naniniwala po ako sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya at hindi nagdududa, yan, malugod ang Diyos na kayo ay sagutin dahil ang Diyos natin ay maawain, maibigin. Amen po ba? Kung sino man po muli dito po sa atin, no, na nananalangin patungkol po sa kanyang mga karamdaman, palalakasin po tayo, gagalingin tayo ng Panginoon. At mamaya po ipanalangin po natin ang ating pamilya, ang church na ito at ang ating bansa. Lagay po natin sa ating mga puso ang ating mga panalangin. Gaano man ka-imposible yan, wala pong imposible sa Diyos.
Lumalapit po kami, Ama, nagtitiwala sa iyo, nananampalataya sa iyo, hindi kami nagdududa. Dahil ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. Kinikilala po namin, Panginoon, ang ginawa mo noon, pati hanggang ngayon, Lord, kayang-kaya mong ulitin at gawin. Kung ikaw ay nagpagaling, kaya mo rin magpagaling ngayon. Lord, sa amin dito, sa lugar na to, pati Panginoon sa mga nanonood, meron po silang iniindang karamdaman. Ano man ito, Lord, aming itinataas sa iyo ang katawang ito na mahina. Panginoon, hipuin mo ito, Panginoon. Dumaloy nawa sa magitan ng banal mong Espiritu na sumasa amin ang kapangyarihan at pagalingin anuman ang karamdaman na aming ngayong nararanasan. I-restore din ang aming health, ang kahinaan ng pangangatawan. Ma-regain, Panginoon, supernaturally. We know, Lord, na ikaw po ay gumagawa sa templo mo. Pinapaganda mo ang templo mo. Pinapalakas mo ang templo mo. Kaya, Lord, itong katawan na ito, Lord, na yung templo, ay aming inaalay sa iyo. Maging mga bagong samyo, Lord, sa iyo. Kaya, Lord, palakasin mo itong katawan na ito. I-restore ang health. I-regain ang strength. Salamat po, Diyos, sa iyo. Itinataas din po namin ang bawat isa. Alam mo, Panginoon, sino dito, Lord, ang humihingi sa iyo ng pangailangang financial. Alam mo, Panginoon, kung sino dito ang nagtitiwala sa iyo. Lord, katagpuin sila. Punuan, Panginoon, ng mga kakulangan. Biyayaan, Panginoon, ng mga tao, Lord, na sa iyo, Panginoon, sumasalig. At hindi sila nagdududa ng mga pangailangan nila ay matutugunan mo. Salamat po, Diyos, sa iyo. Ngayon pa lamang, Panginoon, yung blessings na dating, Lord, ngayon pa lamang, Lord, nagpapasalamat kami na mag-overflow ang mga blessings. Dahil itong mga blessings na to, Lord, alam ko, Lord, gagamitin din ito para tumulong din sa mga taong nangangailangan. Hindi ito, Lord, para sa amin lang, kundi, Lord, ito ay way mo para makatulong kami din sa mga taong nangangailangan. Salamat po, Father God, sa overflowing ng blessings. Ganon din, Lord, tinataas po namin ang aming church, ang aming pinapagawang church building. Lord, ikaw po, Lord, ang nagtayo, nagsimula. Ikaw din, Lord, ang magtatapos dito. At ang iba pang mga church namin, Panginoon, sa mga kapatid namin, Lord, sa valley na nagpapagawa din ng mga church, ikaw, Lord, ang magsusustain ng mga pangailangan nila. Salamat po, Ama, din, na sa church na ito, Lord, ang bawat isa na nandito, palalaguin mo rin, patatatagin mo rin sa pananampalataya. At ang iba pang mga katawan mo, Panginoon, mga churches, palalaguin sa pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Magiging matatag, magiging malakas sa iyo. Gagamitin mo kami, Panginoon, to advance your kingdom. Tinataas din po namin ang aming bansa. Lord, alam mo nangyayari, ang korupsyon, kaguluhan, pamamalakad, ang aming gobyerno. Lord, lagi namin panalangin sa iyo. Panginoon, may hope kami na darating ang panahon na ang bansang Pilipinas, Lord, magluluklok ka ng isang presidente na talagang tunay na may takot sa iyo. Tunay na tumanggap kay Jesus at tunay na may relasyon kay Jesus. Hindi po kami, Panginoon, nagdududa. Ano pa yan ka-imposible? Dahil meron po kayo ngayong sinisimulan. Ini-expose nyo ang anumang korupsyon at darating ang panahon, Lord, na kami bilang mamamayan ay panatag po kami kung sino, Lord, ang iluluklok mo na panibagong leader, Lord. Sa susunod na eleksyon, alam po namin ito'y kalooban mo. Ang kaguluhan, ang korupsyon, pero Lord, all things work together for good for those who love God. May Panginoong bansang Pilipinas, minamahal po namin kayo.
meron man kami, Lord, nagawa kasalanan ng idolatry, patawarin mo kami, Ama. Salamat po, Diyos, sa iyo. Ang bansang Pilipinas ay may pag-asa. Kami, Panginoon, bilang mananampalataya, patuloy naming idadalangin, itinataas po namin ang bansang ito. Sa aming harapan, Lord, itinataas namin din si Vice Mayor Lea Batan. Siya, Panginoon, ay ginagamit mo doon sa lugar, sa Surigao. Siya ay lingkod ng mga mamamayan, Panginoon, sa Surigao. Kaya, Lord, ingatan mo siya. I-anoint mo siya. I-empower mo siya. Bigyan mo siya ng wisdom, courage. Maging firm siya, Panginoon, sa kanyang paninindigan at pananampalataya sa iyo. Bigyan mo rin siya ng favor and blessing, Lord, para kung anuman, Lord, ang kanyang plano na nilalagay mo, Panginoon, sa puso niya ay matupad ito upang ganun, Lord, lumago at gumanda, Panginoon, ang Surigao. At patataasin mo, Panginoon, ang kanyang position. We know, God, na ikaw po ang nagluklok sa kanya, ikaw, Panginoon, ang magpro-promote sa kanya. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa buhay po ng Vice Mayor Lea Batan. Salamat po, Ama. Muli, Panginoon, ang mga dalangin namin ay itinaas sa iyo. Nananampalataya po kami. Ikaw po ay sasagot at tutugon, Panginoon, dahil, Panginoon, mahal mo kami. At ito, Panginoon, ay will mo, hindi po will namin, at hindi po rin, Panginoon, sa time namin, kundi sa time mo. Ngayon pa lamang po, Diyos, muli nagpapasalamat po kami. Purihin ang iyong pangalan at ilahin ang iyong pangalan. Itong mga dalangin namin ay tinataas sa iyo na may pananampalataya. Tanggapin po natin ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Yesus, ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu ay sumaati nawa ngayon at magpakailanman. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Hawak-hawak po tayo ng ating kamay. This family of God, so closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God, so closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. Po, bago tayo umuwi, awitan po natin ang ating Panginoon. Let's sing po!